Hello mga sir, ito na naman, mayroon na naman tayo troubleshoot na version 1 na Click 150. At kung mapapansin nyo yung tunog ng makina nya, yan, parang mayroong ginigiling sa loob ng makina. Yan, parang may kakaibang tunog. Tapos pangalawa, lakas ng usok ng makina. Kapag once na binigyan mo siya ng gas, pagka binigyan mo siya ng gas, ang lakas ng usok, hindi na po yan normal mga sir. Tapos kung mapapansin niyo din yung aking pagbomba kanina, halos nalulunod. Ito oh. Ayan. Piniga ko siya ng half throttle lang. Namatay yung makina. Ibig sabihin po niyan mga sir, loose compression na. Kasi umuusok na kasi yung makina. Pero pag pinastart mo naman siya, one start naman siya. Kaso nga lang, pagka medyo binigla mo siya ng acceleration, bigay ng gas, yan, parang kinakapos. Yan, start naman siya. Pero pag dahan-dahan mo siya, okay siya. Kaso nga lang, mausok. Parang kasi mangot si Kapulong. Nabugahan ka ng usok? Set na tayo. Set na? Pa-deliver mo na. Ha? O sige. Kumakain siya ng langis kasi unang tin pa lang sa tambucho niya. Basa. Kaya kumakain ng langis yan. Kaya gagawin natin dyan mga sir. Tatanggalin natin yung heads, block, radiator, panggilid. Check din natin yan. Pati yung throttle body. Saka tatanggalin natin yung kuwan nito mga sir. Para makita natin yung issue. Kapag kaganyan mga sir, dapat kailangan pagawa nyo na. Para hindi na dumami yung problema ng motor ninyo. Baka kasi tinitest nyo pa rin na ganyan. Imbes na ang papatry mo lang dyan, block, piston ring, saka yung iba pa na problema, tulad nung ganyan-ganyan turog, sa camshaft, kaya mauwi ka rin sa sa sigunyal. Kaya dapat pagawa mo na kaagad para hindi na lumaki or hindi na lumubo yung problema ng motor mo. Kaya ito, tatanggalin natin. Ito mga sir, nakalas ko na yung radiator, tambucho, water pump, at ito, tatanggalin ko na yung cover. Tapos dito may makikita po kayong mga kababalaghan po sa loob. Ito mga sir, 1, 2, 3. Ayan. Naghalo po yung langis saka coolant. Kapag kaganyan, naghalo yung langis saka coolant at ginamit yung unit ninyo, matik po, sisirain nyo yung block. Kaya napaka-importante kapag once na naramdaman nyo na nag-overheat po yan, pagawa nyo na kasi water pump lang yung problema nyan. Para hindi kayo matulad dito na ito, gagastos to ng malaki. Water pump, block, piston ring. Tapos check natin yung kanyang sigunyal. Pero malabo po sa sigunyal ang problema nito. Kasi tahimik yung makina niya. Ang nagpapaingay dyan yung piston. At saka timing chain, saka yung tensioner ang nakikita kong problema rito. Pati yung camshaft. Yung sigunyal, safe po yan. Checking lang natin. Kaya ito, tatanggalin natin para makita natin to. Tanggalin ko muna yung cylinder head, saka yung block. Basta kapag magtatanggal kayo, tanggalin nyo lang to. May tornilyo rito, saka ito. Yung mga sensor, tanggalin nyo rin para kapag hinatak ninyo, hindi po sumasabit. Okay, ito mga sir, tanggal ko na. Ayan, basa yung ibabaw ng piston natin. Dahilan po yan na kumakain ng langis. At ito yung mga cylinder head nya.
Ayan, basa din. Tapos itong tensioner niya na nakita kong sira, dahil hindi na siya parang nag-automatic na bumababa. Ayan, tanggalin natin to. Yung timing chain, okay pa yung timing chain. Ito, sira. Dapat tumataas to. Dapat tumataas yan. Mas mataas pa dapat yan. Ito nag-stack up na, nag-steady na sa kalahati. Kaya isa rin ito sa papalitan din natin. Ayan. Kaya napaka-importante na dapat i-refresh din natin to. Yung block niya naman, wala naman siyang gas-gas. Wala namang gas-gas yung block niya, pero oblong dito. Pagka kinamay niyo yung mga sir, mapapakiramdaman nyo dito na may parang may kanto. Ayan. Kaya isa rin yan sa papalitan natin, saka yung water pump. At sa loob ng makina, ayan, naggatas na. Kaya obligado, water pump yung nagpasira dyan. Yung sa gitna po mga sir, yung gasket, hindi po yun doon ang manggagaling yung coolant. Bubulwak dapat yung motor natin doon pag yun ang may problema. Ang naging problema niyan, yung water pump. Diyan nagsimula lahat. Tapos chinik ko na rin yung chinik ko na rin yung camshaft niya. Wala namang alog. Kasi kung may alog to, kahit na hindi nyo tanggalin to, gagawin nyo siya, may alog po yan. Ito wala. Saka sa tunog pa lang ng makina, makikita mo naman kung kalampag yung motor or hindi. Yan, okay naman. Kaya papalitan natin dito mga sir, block, piston ring, valve seal, water pump. Tapos checking lang yung rocker arm, tapos yung camshaft. Meron naman tayong stock niyan. Okay, ito na mga sir. Bali nilalagyan na natin yung bagong piston natin. Ayun yung bagong piston natin. Bagong gasket. At ito naman yung bagong block natin mga sir. Ayan, valve seal. At ito naman yung water pump natin mga sir. Ayan. Yung nagpasira sa lahat. At yung yung tensioner niya naman, i-refresh lang natin yan. Goods na goods pa yan. Kasi nare-refresh naman yan mga sir. Para hindi naman masyadong mapagastos ng malaki si sir. Kasi totally, nare-repair naman po yung tensioner. Install muna natin yung block. Basta maglagay kayo ng langis kapag ini-install nyo yung block sa piston para hindi po magasgasan. Para matapos na rin natin. At ina-assemble na rin natin isang click. Ayan mga sir, lagyan na natin yung cylinder head at gumagamit si kapulong ng torque wrench. Ayan. Tapos lalagyan na rin natin yung ating water pump. Pero dito mga sir, dahil naghalo yung langis saka yung coolant, napaka-importante ipa-flashing pa natin yan. Kumbaga tatanggalin natin yung langis nya, maglalagay tayo ng isang langis, tapos pa-andre natin, tapos mag-change oil tayo. Yun ang gagawin natin. Kailangan dalawang change oil tayo para sure ball na mawala na yung yung tubig naggatas-gatas. Ha? Ayan. Sakto yan. Sakto yan. Ganyan talaga kasi gamit mo kasi mahaba. Pagka gumagamit ka ng maliit, talagang matigas. Okay, lagyan mo na yung water pump. Ito mga son, i-break na natin yung muffler nya. At ayan, tinanggalan na natin yung langis. Makikita nyo yung langis nya, Milo, gatas, caramel.
Ayan. Kaya magdadalawang change oil tayo dyan mga sir. Ayan, sinayan na natin ang bagong langis. Tapos papaanda rin natin uli yan. Tapos saka uli mag-change oil. Okay, yan mga sir, maandar na oh. Wala na yung maingay. Yung clearings lang yung maingay. Ayan, timing na. Tapos syempre meron kayong marinig na konting lagitik. Gawa po kasi ng ano yan, yung sa valve clearance natin na 10 saka 24 yung sukat. Kaya meron yan. Kapag nawala yung tunog na yan, matik po yan. Magganit yung under ng motor, mamatay, malakas sa gas, tukod po yun. Kaya dapat susundan nyo pa rin yung ano, yung standard 10 saka 24 na sukat na valve clearance natin. Tapos i-diagnose na natin. Ayan mga sir, diagnose natin. At yung ating mekaniko, kapre yan, kapre. Tapos yung sigarilyo niya, pag nagsisigarilyo niya, bunganga niya, yung sigarilyo nasa side. Ayan yung mga senyales ng mga gurang na. Diba? Okay sana kung okay sana kung kuan astig wala yan, dapat yung speed engine speed natin or yung RPM natin minor dapat 1,500 plus 200, hindi dapat babagsak ng 1,400 RPM. 1.5 dapat naglalaro yan sa 1.5 to 6, 7, ganyan. Kapag ka nagbabago, adjust lang kayo ng air screw dito sa ano natin hanggang sa makuha nyo yung saktong minor. Kapag ka hindi nyo makuha, linis lang kayo ng throttle body. Okay na yan. Kasi kapag ka mababa yung minor mo, mas malakas yung kain, yung reading ng injector natin. Dapat 2.1, 2.2, yan po yung standard. Kapag ka medyo mataas, mababa yung minor mo, pumapalo ng trace yan. Mas malakas yung kain ng gasolina. Okay na yan. Tapos wag mo munang papatayin ha. Tanggalin mo lang. Ibak mo muna yung yan.